Nahonin Kwaresma asin an imbitasyon kan sa tuyang simbahan nagrararom habang paparani kita sa Simana Santa, nagrararom ang imbitasyon. Anong imbitasyon iyan? Ang imbitasyon, mga tugang, bako sana na kita magpamibi, kundi kita mabuhay liwat. Iyon ang mensahe niya sa inot na babasahon na Ginoo sa libro ni Propeta Ezekiel. Ang sabi, dango ganindo, ini ang sabi kan Dios na kagurangnan, uya, bubuksan ko ang sa indong mga lulubngan, asin babangonon ko kamo sa mga lulubngan. Garbaga si Jesus ang kaulay niya digdi, mga gadana. Pero bako po mga tugang, dahil ang sinasabi digdi, bakong literal na gadan, kundi itong mga tao na buhay pa as alagad gadana. Ano mo sabihin kan buhay pa alagad gadana? May mga tao na nagagadana sa iyang paglaom, o gadanaan sa iyang paglaom, gadanaan sa iyang putoro, gadanaan sa iyang pagtubod, o igwang relasyon na nagadana, o igwang an sa iyang pagkabuhay, garo paano ning kagabatan, kaya siya nabubuhay na garo gadana. Ang sabi ni Jesus, ang sabi kan ni Propeta Ezekiel, iyon ang sabi kang Diyos, bubuksan ko ang sa indong lulubngan, asin babangonon ko kamo hali sa mga lulubngan na iyan. Kaya nga ni mga tugang, sa ikaduwang babasahon, sinasabi ni San Pablo sa sayang surat sa mga taga-Roma na dahil kita mabuhay sa laman, kundi mabuhay kita sa Espiritu kang Diyos. Dahil ang Espiritu kang Diyos, iyo iyan ang nagtatao sa satuya nin buhay. Kung kita nabubuhay sa bako sa laman, kundi sa Espiritu kang mahal na Diyos, dahil kita makaka-experience nin kagadanan. Ano mo sabihin kan mabuhay sa laman, as in mabuhay sa Espiritu? Mga tugang, ang imbitasyon sa satuya digdi na kita ang maging master kan satuyang hawak. Kita ang maging master kan satuyang laman. Kung ang satuyang buhay, mga tugang, ang nagdadara sa satuya ang instinct, laman, kung ano ang pagnanasa kan sa imong laman, dai mo nakokontrol, yan sinasabing, if we cannot control our lower appetite, how can we control our higher appetite? Ang sarong halimbawa kayo ni mga tugang, pag Biyernes baga, abstinensya, di ba? Pag Biyernes. In fact, all Fridays of the year, bakusan ng Kwaresma, kundi all Fridays of the year, abstinensya. Ini-encourage kita na mag-abstinensya. Ano mo sabihin kang abstinensya? Ang dai pagkakan nin karne. Sabi kan, ang dai pagkakaning karne. Abstinensya. So, aramtana na pag Friday abstinensya, pagkatapos, daitan ako kontrol. Pag nakahiling kitang fried chicken, maana kitang option kundi kumakan. Yun ang nabubuhay kita sa hilig kan sa tuyang laman. Iyon ang pagkakaibata sa hayop. Ang hayop, ang ayam, pag nagutom, pag kinaganan mong kakanon, mana siyang opsyon kundi magkakan. Nabubuhay siya sa laman. Pero kung kita nabubuhay sa Espiritu, pag kinaganan kitang kakanon, maisip ka, ay, Biyernes ngunyan. Dahil kumakakang kayenta, Biyernes ngunyan.
So, but sabihon, ang nagkokontrol sa satuya, bako na ang satuyang laman, kundi ang satuyang espiritu. Ang nagtatao sa satuya ng buhay, ang espiritu kan mahal na Diyos. Kaya, kung ang simpleng paglikay sa pagkakaning karne, dain niya to kayang pugolon, dain niya to kayang kontrolon, how much more ang paggibo ning kasalan, daita iyan makokontrol. Kaya sinasabi ni San Pablo sa satuyang ikaduhang babasahon, na dai kita mabuhay susog sa laman, kundi mabuhay kita susog sa espiritu kan mahal na Diyos. Dahil ang espiritu kang mahal na Diyos, iyo yan ang tunay na nagtatao sa satuya nin buhay. Kaya mga tugang sa satuyang ibanghelyo, na hinanyog niya to, na ang pagkagada ni Lazarus. Kan maisihan ni Jesus na si Lazarus naghehelang, ano sabi ni Jesus? Magpawalat pa kita idininduang aldaw. Urgent na ang pangapunan ni Marta. Naghihelang ang sa imong katuod. Urgent, emergency na. Kung pwede, magpadara ng ambulance. Emergency na. Alagad sabi ni Jesus, "Day, nako na kita magduman." Dahil ang sitwasyon na ini, magtatao ning kamurawayan sa aki nin Diyos. Kaya kan pagkatapos ng tuwang aldaw, sabi ni Jesus, magduma na kita sa Judea. Pag abot ninda duman, ano sabi ni Marta sa iya? Kan madangog ni Marta, nayaon si Jesus. Ano sabi ni Marta? May kadikit ng hinanakit. Ang sabi ni Marta, kunyaong kakuta digdi. Dahil kuta nagadan ang sakuyang tugang. Meron mga sinasabing, ano ta naabot ka pa sana. Ang sabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay liwat asin ang buhay. Tubod ka kaini, opo kagurangnan, tubod ako na ikaan Mesiyas. Kaya sabi ni Jesus, sa Indosya ilinubong, inibahan. Pag abot duman, dahil man tulos baga si Jesus, naggibong milagro. Dahil tulos siya nagsabi, bukasan! Dahil, ang sabi sa Ebanghelyo, pag abot duman ni Jesus, anong inot na ginibo ni Jesus? Nagtangis. Naghibi. Aram mo po si Lazarus, BFF ini ni Jesus. Kaya kan maaraman niya, nagadana, nagtangis. Ano ang mensahe kaini sa satuya? Na ang Diyos concern sa satuyang pagkabuhay. Bago siyang harayo. Harani. Concern sa satuya ang Diyos. Why? Dahil padaba niya kita. Dahil niya kita pinababayaan. Ang Diyos yaon sa harani, yaon digdi sa satuya, mayo siya sa alapaap, yaon siya digdi. Ang kaipuhan talang mateon ang sa iyang presensya, mabuhay kita sa Espiritu kan Diyos. Dahil siya pagbaliwala. Tamaski siya yaon digdi, kung babaliwalaon ta siya, dahil niya man kita pipiriton, dahil niya sasabihin, oy, yaon ako digdi, ano dahil mo kupigin sindi. No, dahil, kundi kita. Ang satuyang willingness to feel His presence, dahil yaon siya, concern siya sa satuya. Kaya nga nakarecord sa Biblia ini, si Jesus nagtangis na ipinapahiling sa satuya na ang Diyos may pakiaram sa satuya, na ang Diyos concern siya kan satuyang mga kagabatan, kan satuyang kagadanan. Pagkatapos sabi ni Jesus, halian nindoan gapo. Ano sabi ni Maria? Kagurangnan, tulong aldaw na iyan, namamarong na iyan, dahil pagbukahi. Sabi ni Jesus,
Masabi ko ako ang pagkabuhay, liwat ang buhay, binukasan ang gapo. Asin si Jesus, inapod niya si Lazaro. Paano siya nag-apod? Sabi digdi, sa makusog na tingog, sinabi niya, Lazaro, bumangon ka. Dahil siya nagsabing, Lazaro, Lazaro, bumangon ka. No. Makusog ang tingog, may poder, may power. Lazaro, bumangon ka. Tanganan sa iyang tingog, makaabot sa talinga ni Lazaro. Mga tugang si Jesus haros magkurahaw sa satuya, pero padagos kitang nagiging bungog sa iyang tingog. Dawa gurano niya kurahaw, kung daitas siya dadangugon, mayong mangyayari sa satuya. You can just imagine, si Lazaro 4 na aldaw na sa lulubngan. Ang 4 na aldaw nagpupuunan mag-decompose, mag-agnas. Alagad, nai-imagine ko na, kan madangog kan ni Lazaro ang boses ni Jesus, biglang nagbaralik ang sa iyang hawak, asin siya buminangon. Pagkatapos, pagbangon ni Lazaro, luminua sa lulubngan. Kung yaong kaduman, ano ang gigibuhon mo? Nahihiling mo na si Lazaro nagluluwas sa lulubngan. Natatandaan ko kaya itong tugang kong matua, nagadan sa BMC. Padi na ako kato, 2000, year 2000. Nagduman ako sa BMC. Pag abot ko, gadana nga si tugang mo, ha? Gadana si hermano. Nang naglaog ako, hayin po niya ako si tugang ko. Ay, Father, yaon niya sa morgue. Pwede ako magduman sa morgue. Isip ko, baka mainit pa, baka buhay pa. Pag ang tao, pag may mainit pa, buhay pa yan. Tawanan ko absolusyon, kung daiman, uorasyonan ko na. Inibahan ako duman sa morgue. Pag abot ko sa morgue, kadakul gadan, nagkakatarahuban ng mga tamong na puti. Aring niya ako dyan ang tugang ko. Pili na lang dyan, Father. Aram po dito, maski padi ako. Gano'n nagduduwa-duwa, nahihiling ko ang mga nakaarbaga ng ambitis. Nagluluwas ang dapan, na mga malong sila, gutak-gadana. Bilang ko, baka iya ko yun eh. Sana niya ko inot kong pagbukas si hermano. Pagbukas kong arkan, bako di maitungo na, matabaon. Marasa ng pag-ikadwa kong pagbukas, ay iyo na ini. Si hermano, kinaputan ko sa siyang daghan. Malipot na talaga. Tinawanan kong conditional absolution and dinagos ko ng pag-orasyon. See, igwa akong nabasang true to life story na sarong nagadaan na dinara sa morgue. Pagdara sa morgue, igwang janitor, naglilinig. Pagkatapos, all of a sudden, itong gadan, buminangon, tuminukaw. Dai pa man palang talaga gadan. Ang paghuna gadana. Kaya, yaon sa morgue, naulian, nagbangon. Pakahiling kan si janitor, buri kat kapa, dalagan. Sabi kan si gadan, tabangi manindo ako. Ay, say pamatabang sa imo, tiribuasan na, durulagan na. Si Jesus, binuhay. Luminwas si Lazaro. Kung pero sabi ni Jesus, nagkakagarakudan si Jesus, haliaan sa iyang mga gakod, asin palakawanindo siya. Anong isinasabi sa satuya? Dahil lang kita binubuhay ni Jesus, kundi pinalalaya niya kita sa mga gakod na nakabugkos sa satuya, tang-aning kidaday makalakaw. Arog ka ni si Jesus. Ang boses niya, ang mensahe niya, nakakabuhay, maski mabata na, nag-aagnas na. Pero ang boses niya pinapahiling sa satuya na nagbubuhay sa gadan.
arog kayang kapoderoso si Jesus. Arog kayang kapoderoso ang tataramon kan Dios. Alagad kita, kaipuhan tang magdangog sa iyang mensahe. Alagad da itayan madadangog kung kita padagos na nabubuhay sa satuyang laman. Kung da kita nabubuhay sa Espiritu. Ikaw mga tuganin sarong babae na sarong ina na nawala na ng pag-asa. Gadana an sa iyang putoro, mayo na ma ng paglaom para sa ma na siyang paglaom sa buhay. Sarong aldaw inagda siya kan sa iyang aki nga mama. Iba kita masimba kita. Simbahan day ko masimba. Papirit-pirit uminiba, nagsimba. Pag-abot sa simbahan, iyong gayo ang ebanghelyo. Asin si Jesus nagsabi, Lazaro, bumangon ka. Pagkadangog kayong babae, huminibi siya. Sabi niya, daro ako ang sinasabihan ni Jesus. Bumangon ka. Yes, Lord. Mabangon ako. Naghihibi siya habang padagos ang misa. Nagpaparahibi siya. Pag uli ninda sa harong, luhay-luhay, pinatawad niya ang sayang agom, pinatawad niya ang sayang mga aki, asin siya luminuhod sa sayanda, patawadon nindo ako. Dahil ako nagiging marahay na ina sa sayando, dahil man ako nagiging marahay na agom, naging matagas ang sakuyang puso. Puon kadto, dahil man biriglaan, pero puon kadto, nagbalik siya sa pagsisimba, nagbalik siya sa pagpapamibi, asin luhay-luhay, nagkaigwa siya nin bagong buhay. Nabuhay siya liwat, hali sa mga gadan. Mga tugang sagkod ngunyan, sinasabihan kita ni Jesus, bumangon ka! Dahil kita magduwa-duwa. Danguguntas siya. Dahil kita magduwa-duwa. Dahil ang boses ni Jesus, ang tingog ni Jesus, totoong magtatao sa satuya nin buhay. Dahil kita matakot. Dahil kita magduwa-duwa. Dahil ang Diyos, bako siyang Diyos nin mga gadan, kundi Diyos nin mga buhay. Amen.